MTRCB, nagbabala na naman, umalis na kapamilya aktor, pinalitan ng isang dati ding ABS-CBN star sa isang proyekto. Panoorin ang detalye. Dahil sa maraming trabaho, hindi nagtagal si Mateo Guidicelli sa Grand Media Conference ng Black Rider na ginanap sa GMA Network Studio 6 noong nakaraang Biyernes, October 27. Bagamat abala sa kanyang schedule, nagbigay ng suporta si Mateo sa press conference ng Black Rider, ang bagong primetime action drama series ng Kapuso Network na magsisimula ng November 6. Kahit noong isang araw ng presko ng Black Rider, hindi nakalimutan ni Mateo na bumati sa mga dumalo na tila bang nag-aalala pa sa kanyang dating trabaho bilang co-host ng unang hirit sa GMA7. Magandang umaga ang kanyang bati sa mga naroroon at nagpasalamat siya sa lahat ng press friends sa kanilang suporta. Nagpasalamat din si Mateo sa mga executive ng GMA Public Affairs sa tiwala at oportunidad na ibinigay sa kanya para gumanap bilang kasama ni Ruro Madrid sa Black Rider. Ibinahayag niyang matagal siyang napanood sa unang hirit dahil pareho silang abala sa typing ng Black Rider at shooting ng Pinduko na kalahok sa 49th Metro Manila Film Festival. Sa paglalahad niya sa presko ng Pinduko, ibinahagi ni Mateo na nagpahinga siya ng isang buwan mula sa unang hirit para mapagtuunan ng kanyang mga proyekto. Muling nagbalik si Mateo sa unang hirit noong nakaraang linggo, ngunit hindi ito araw-araw dahil abala siya sa promo ng Black Rider at Pinduko. Ipinakita ni Mateo ang kanyang kahusayan bilang aktor sa pagganap ng karakter sa Pedro Pinduko na unang ginampanan ni Efren Reyes Sr. noong 1954. Nagsunod-sunod ang pagganap ng role ng Pedro Pinduko ang naging bahagi ng pelikula at telebisyon, kabilang si Ramon Zamora noong 1973 at 1974, Jano Gibbs noong 1994 at 2000 at Matt Evans sa ABS-CBN television series noong 2006 at 2007. Naging halos Pedro Pinduko si James Reid noong 2017, ngunit sa huli, ipinabayan niya ang karakter kay Mateo dahil sa spinal injury. Ipinagpatuloy ni Mateo ang proyekto bilang Pinduko. Pagkatapos nito, hindi na siya nag-renew ng kontrata sa home studio niya, kaya napasa kamay ni Mateo ang Pinduko. Samantalang sa ibang balita ay pinabulaan na naman ng MTRCB ang mga post sa social media na nagsasabing ipinatawag ng board ang isang kilalang personalidad na lumabas kamakailan sa isang television commercial ng isang fast food chain. Ang mga paratang na ito ay may masamang hangarin at walang katotohanan ayon sa official statement ng MTRCB. Sa announcement nila ay sinabi, sa panahon ng digital age, mahalaga na tiyakin kung tunay ang mga balita at maging mapanuri sa iba't ibang sources ng impormasyon bago ito ipamahagi. Patuloy na sumusuporta ang MTRCB sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at sa Presidential Communications Office sa kampanya nito laban sa disinformation at misinformation. Naniniwala kami na dapat nang wakasan ng fake news at hayaan ng katotohanan ang maghari. Walang pinanggit na pangalan ng naturang ahensya, ngunit maliwanag na ang tinutukoy nito ay ang bagong endorsement ni Vice Ganda para sa isang fast food chain kung saan kumakain siya ng fried chicken. Ano yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo kay Gloria Tortuga, kay Chris Jerry Cruz at kay Slapshack Masinda de Miguel. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.